Hi guys! As expected, nag-promise ako sa inyo na tatalakayin ko ang about sa Digicoins na Ethereum and Bitcoin. Of course, matatalakay ko ito dahil I have a knowledge how to use it and I have a knowledge kung paano tayo kikita sa mga Digicoins na yan. Currently, ang ating mga bangko ay hindi pa ganun ka-equip when it comes to digital currencies or what we call cryptocurrencies. But let me send you let me share you some different pointers of Bitcoin and Ethereum. So nowadays, Bitcoin is somewhat one of the biggest form of digital coin in the emergence of money that operate outside the control of the government corporation. And ibig sabihin nun, hindi siya centralized dito sa Pilipinas. And ang pwede nating gamitin just to convert it into peso to dollar is through a wallet exchange. Diyan po pumapasok ang ating mga e-wallet na si coins.ph, andyan din si Abra, andyan din po si Binance. Okay? So, talakay muna natin si Bitcoin. Si Bitcoin po kasi, ang equivalent po niya ngayon in peso, if you're going to trade sa kanya, it's more than 50 million pataas. Kasi ang worth ng isang Bitcoin ay nasa 2,375,000 US dollar. So, fluctuating po ang market trend ng Bitcoin and hindi po natin masusure ang kanyang signal if mag-stable or magka-crash po siya. So, ang Bitcoin, pag sinabi kasing Bitcoin, nasa digicurrency po tayo. Nasa cryptocurrency po ang pinag-usapan natin. This is above and back of the trading currencies natin from US dollar to Europe to Singapore to Saudi Arabia. But let me tell you, hindi lang po Bitcoin ang meron tayong Digicoins. Meron din tayong tinatawag na Ethereum, Dogecoin, Ripple, meron din po tayong BSUD, USDT, and maraming pa pong iba. Lahat po yan ay existed na po sa market trend po ng cryptocurrencies but hindi lang po sila masyadong napapansin dahil nga po ang nagbuboom po sa ngayon ay ang Bitcoin, Ethereum at Ripple. But there are some instances na ang Bitcoin ay nag-crash din but they are fluctuating up behind naman ulit ng Ethereum. So ang Ethereum naman, siya po yung sumusunod na pinakamataas na value ng digicurrency natin. Siya po ang pwedeng kumalaban in the near future sa Bitcoin na ating pinag-uusapan ngayon. But before that, they need to centralize muna ang Ethereum. So, there are some government agencies from all over the world, hindi po kasama ang Pilipinas, but they are trying to convert it into CBDCP. What we call that, ang ating bangko ay magiging prominent na rin sila sa mga cash payments into digital payments. Kaya nag-uusbungan na po si GCash, andyan na din po si PayMaya, now ay si Maya. Okay, back tayo doon sa Bitcoin. Paano natin siya magagamit? Magagamit po siya sa pag-trade. Let me clarify, merong mga tao kasi na nag-i-scam using trading and they tend to pretend that they know the circle of trading but unfortunately, those were a scam. If you want to prosper in a trading, you need to do it on your own. You need to go for a seminar or self-man-made na self-study para matutunan nyo ang pagtitrading. But this is not an overnight success ng pagtitrading kasi they are very complicated signals. Maraming kayong kailangan na basahin. The candlestick, the uptrend, the downtrend, and even the pattern of scalping, and even the pattern of moving the ratio and the value of a signals. Kung ito ba ay papalo ng pataas o ito ba'y papalo ng pababa. Dahil meron po tayong sinasabing resistance and desistance. Okay? So,
Ang masasabi ko lang po, nasa world na po tayo ng millennium and probably 2 years from now, mababalikan nyo po ang aking sinasabi. Magiging cashless na po tayong lahat. Kaya lahat na po ng ating mga transaksyon na yun ay we can do it online. And aside from that, hindi na rin po mangyari na magiging robotic country na rin din po tayo dahil we are merging into an electric cars nowadays. So, sabihin na lang po natin na competitive na rin po tayo sa mga ibang bansa like Japan, like China, and even other countries. So, if you want to learn more on Bitcoin and Ethereum, please have yourself a time to study or attend some seminars. Of course, seminars will go along the way, pero I think it might be the best startup for you if you are interested to go on trading. So, sana may natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi and sana gamitin natin ang Bitcoin and Ethereum in the near future para sa greener pasture nating lahat. So, please don't forget to share, like, comment on my FB page, Share Extras, para madagdagan pa po ang ating mga knowledge and makapagbigay po ako ng marami pang mga tips when it comes to business and etc. Bye-bye!